Okay, manalangin muna tayo. Sino ang manalangin ngayon? Sino ang manalangin ngayon? Si Alexa ba? Simulan mo na ang panalangin, Alexa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Excuse me, Miss. Ano? Pwede mo English, Miss? Hindi. Dapat Tagalog. Salamat po sa pang-araw-araw po at salamat po tinulungan niyo po kami ngayon. Salamat po meron po kami makakain. Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, binibining binalayon. Okay. Sinagutan niyo na ba ang mga gawain kahapon? Wala pa. Ba't hindi niyo sinagutan? Nawa ako Miss na Okay. Ano ba ang ating tinatalakay kahapon? Story, Miss. Ito ay kwento na pinamagatang Ang pilosopo. Okay. Ang pilosopo. Okay? Tinatalakay natin kahapon ang tungkol sa dato. Okay? Na ang sultan o ang dato ay pinangalan ng, anong pangalan ng dato? Siya ay Abid. At ang mapanlinlang na kanyang nasasakupan ay si Subikat. Okay, so bigat. So ngayon, may panibago na naman tayong paksang tatalakayin. So dapat natong paspason. Why? Because may isang isang linggong walang pasok. So supposedly, you will have your activity today. But dahil papalapit na ang exam, so kailangan nating matatalakay ito. Okay. So, ngayon tingnan ninyo ang mga larawan. Okay. Nakikita nyo ba ang larawan? Opo. Nakikita hindi. Bakit hindi? Okay. Bakit hindi? Wait first, Ngayon, nakasaksi na ba kayo ng mga pangyayari o mga di karaniwang pangyayari na nasa larawang naipaskil? Nakasaksi na ba kayo ni isa sa mga pangyayari o saang pangyayari dyan? Lahat. Lahat? Two of them. Justin, aling larawan ang iyong nasaksihan, Justin? How about this one? Nakikita ba? Santo Niño, Miss. Santo Niño. So nakapunta ka na sa Santo Niño, no, na kung saan napakaraming tao. Kailan kaya mangyayari ang ganoong klaseng pangyayari? Kailan? Tuwing Enero?
Okay, ano ang mayroon sa Enero? Ano? Glyza? Sinulog. Okay, sinulog, Sinulog. no? Ang mga deboto ni Senyor Santo Niño ay pupunta sa Santo Niño Church. Okay. Sino ang nakasaksi na sa pangalawang larawan? No, you are not going to give. Sino ang nakasaksi na sa pangalawang larawan? Broken car, miss? Mm. How about No. are you to identify May sakyan na, good miss, or pwede motor. relative? Mga pangyayari yung mga nasagasaan, yung may mga aksidente. O sino na sa inyo dito ang nakasaksi ng mga ganoon? Ganaan lang. Okay, si Glyza, nakasaksi na siya ng ganoong mga pangyayari. Also, Misha, so nakasaksi na. How about yung multo, yung pangatlo? Totoo ba? Totoo ba yung mga ganyan? Yeah. Totoo. Okay, di ba? Sabi nga nila, what you see is what you believe. Okay? So, sa mga nakakaranas na ng mga ganoong pangyayari, talagang maniniwala sila. Pero yung iba, yung hindi pa nakaranas ng ganoon o nakakita ng mga ganoong pangyayari, mga kababalaghan, ay hindi maniniwala. Okay. Yung pang-apat, how about yung mga milagro? Okay, makinig ha. Di ba? Yung mga nakalipas lang na mga linggo, yung birthday daw ni Mama Mary, ay binabalita na sa simala daw ay umiiyak yung Birheng Maria. Okay? Bagong-bago lang na ibinabalita na umiiyak daw ang Birheng Maria. Okay. Kung makasaksi kayo ng mga ganoong pangyayari, anong unang pumasok sa iyong isipan matapos masaksihan ang mga ganoong pangyayari? So, unsa man imong first na action, unsa man imong masud sa imong hunahuna after nimo masaksihan ang ing-ana nga mga panghitabo? So, dapat, Jovi. okay, nakikita mo ba ako? Nakikita na. Ano ang unang nasa iyong isipan, Jovi, nang makakita ka ng ganitong mga pangyayari? Hindi pa ako tapos nagbigay ng mga instructions. Umiyak? I will be showing activities Ano? in your LMS. That is Bahay. there are two activities. The title of that activity Ano, is Jovi? this one. Ibahagi mo at Mahina yung boses mo, Jovi. ibahagi mo at Ilapit mo yung mic mo sa ano. ay, this is English. We will end at 9:50, right? Okay, mabibigla daw si Jovi sa mga pangyayari. How about you, Alexa? Okay. Ano ang iyong unang gagawin o ano ang pumapasok sa isipan mo kapag makasaksi ka ng mga ganoong pangyayari? Magugulat. Okay, magugulat daw si Jovi. How about you, Cheska? Can you hear me na? This Saturday will be the deadline. Okay, this time, the pronouns and nouns will be checked next meeting month. Okay, now, unahin nyo lang muna ang mga activities. Cheska? Blue color. Blue color. See you on Monday. Paalam. Object that is Wala kang microphone, Cheska? You can check the Okay, magpapanik. you can check the recorded video. So, ngayon, sa papaanong paraan mapapatunayan na ang pangyayaring ito ay totoong naganap? So, sa unsa man nga paagi na mapatunayan na ang iyong sinasabi o ang mga pangyayaring ito ay Don't forget, totoo. okay, if you want to check the Be. video again, don't forget to
Sa papaanong paraan, Rene? And then you can see the video. Sa papaanong paraan, Rene, na ang mga pangyayaring ito ay totoong naganap sa may buhaton sa mga tao You find the rectangle opposite para mapatunayan na ang pangyayaring ito ay totoo. Charles, yes, Charles, yesterday that was Catherine Bernardo. Today it is already Lionel. Gases. Ano kaya gases? I know, you ask na lang them. Charles, Paano kaya how you mapapatunayan na can ito ay totoo? show me your workbook if you are done. If you are done, show me your work. Yes, Max. Okay, after what Yes, is done, Max. very Nagtaas good. ka ng iyong kamay, Max. Very good, very good. Mag-imbestiga miss. Okay. No? Mag-iimbestiga. Okay? Tama ang sinabi ni Max na mag-iimbestiga. Ano pa? Okay. Yes, Misha. Are you ready? Gamit ng mga photos at mga witnesses, miss. Okay, tumpak. No? Answer na. Masasabi natin na ang isang pangyayari ay totoo kapag mayroon tayong ebidensya. Diba? Masasabi natin na totoong naganap yan kapag mayroong mga ebidensya. Hindi basta-bastang maniniwala na lang tayo kapag walang ebidensya. Kinakailangan talaga na mayroong ebidensya. Halimbawa, sasabihin mo sa iyong kaibigan na may nasagasaan doon. So, di ba, ang unang katanungan, may ano ka ba? May picture? May larawan ka ba? Ganyan. So, kinakailangan na mayroon tayong pagpapatunay. No? Kinakailangan na kukunan natin ng larawan ang mga pangyayaring ito sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng patunay na ito ay totoong naganap. Miss, what about the ghost, miss? Pwede mo na i-photoshop, miss. Pero hindi lahat ng bagay sa panahon ngayon sa panahon ngayon ay laganap na ang mga photo editing. Hindi tayo basta-bastang maniniwala kung walang investigasyong naganap. Kinakailangan talaga nating kikilatisin ng maayos na dapat ay siguraduhin natin na tama o wasto o totoo talagang nangyari dahil maari na edited lang yan o maaring ang siyensya ay makapagpapaliwanag. Di ba? Sa KMJS. Nanonood ba kayo ng KMJS? Nanonood tayo ng KMJS dahil napakaganda ng KMJS dahil yung mga di pangkaraniwang pangyayari ay kanilang gi-explain, ipinapaliwanag nila ng mabuti, no? Para yung mga kung ano man ang nasa isip ng mga tao ay mawawala. Halimbawa, yung mga multo daw, yung recent lang, yung sasakyan. 'Di ba? Yung sasakyan na biglang umatras kahit wala namang nagdra-drive. Nakita nyo ba 'yon? Sa KMJS? No? Sa nakakita, sa hindi nakakita, yung sasakyan daw, nakita sa CCTV na ang sasakyan ay biglang umatras na kahit walang nagmamaniho. At yun pala, ang dahilan kung bakit ito ay umatras dahil yung kanilang yung parking lot ng kotse o ng truck ay incline pala, yung mataas yung may bahagi ng daan na mataas yung kaya na slide siya. Para daw na ganoon. Kaya daw gi-explain, no? Explain yung mga halimbawa, yung mga larawan
No, marami talaga mga eksena sa KNJS ng mga larawan, na nakunan daw nila, ng mga bla bla bla. Pero sasabihin ng mga eksperto sa mga editing or Photoshop, ganyan ay, edited lang yan, ganyan, ganyan. So, hindi rin tayo bigla-biglaan na maniwala. Hindi rin tayo padalos-dalos na maniwala. Okay? No, pero, tingnan nyo, si Rafi Tolfo, no? Si Rafi Tolfo ay gusto niya ng mga patunay. Kaya, yung mga nagrereklamo ay magdadala ng mga screenshots, ng mga messages, 'di ba? Ng mga ganun, yung mga halimbawa, yung mga asawa nila ay mayroong kabit, na picturean, 'di ba? Sasabihin ni Tolfo na may ano ka ba? May ebidensya ka ba? May litrato ka ba na silang dalawa ay nagkasama, ganyan ganyan. So, So may mga din na hindi natin dapat kaagad paniwalaan dahil maaring ito ay edited lamang o ganun. Pero kapag mayroon kang mga larawan o video ay mas mabigat 'yun. Mas mabigat 'yun. Okay. So may mga pahayag sa pagbibigay patunay. Okay? May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Pakatutulo ang mga pahayag na ito upang tayo ay makapagpatunay na at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap at kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Karaniwan, ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan ni ng datos o ebidensya at lalo pa makapagpapatunay sa katotohanan ng inilahad. So dapat kapag tayo ay may ipinapahayag, dapat ito ay nagbibigay, dapat ito ay tunay, dapat ito ay totoo. Hindi tayo gagawa-gawa lamang ng mga pahayag na hindi naman totoo dahil maaari ito makadulot ng Asaman ang ano kaya ang maaring maidudulot kung magpataka ratag storya? Ano kaya ang maidudulot nito? Psyche. Kung tayo ay maggagawa-gawa lang ng mga storya. Ang mangyayari po ay hindi po sila maniwala sa atin. Ano yun, Psyche? Hindi na po sa susunod na po na tayo ay magsabi talaga ng totoo. Hindi na po sila maniniwala sa atin at masama na po ang kanilang pagtingin sa atin. So ito ay makasisira ng inyong maaaring pagkakaibigan o relasyon ninyo sa dalawang tao. So dapat tayo ay may sinasabi, dapat ito ay tunay at totoo. Okay. Picture of your work. So for your notes, I will just upload this one sa LMS para mayroon kayong pag-aaralan. Okay, ito ang mga dapat natin isaalang-alang sa pagbibigay ng patunay. Isaalang-alang means i-consider. Nato, sa pagbibigay ng patunay, una ay ang papahiwatig. Dapat nagpapahiwatig. Ito ang tawag sa pahayag na hindi direktang makikita o maririnig o mahihipo at ang mga ebidensya, subalit sa pamamagitan nito ay masasalamin ang katotohanan. So nagpapahiwatig means imura siyang giistorya. Okay? Hindi natin direktang makikita o maririnig, pero sumasalamin ang iyong sinasabi sa katotohanan. Okay, yan ay nagpapahiwatig. Pangalawa ay nagpapakita. Salita ang nagsasaad na ang isang bagay ay pinatutunayan ay tunay at totoo. So nagpapakita ka.
kung ano man ang ang isang bagay na pinatutunayan mo na ito talaga ay totoo. So yan ang dapat din na natin isaalang-alang o i-consider. Pangatlo ay may dokumentaryong ebidensya. So ito talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat ito ay mga patunay o ito ay ebidensya na maaring nakasulat, larawan o video. So, yan ang mga ebidensya, no? Na maaring ito ay nasa larawan o maaring nasa video o maaring ito ay nakasulat. So, yan ay larawan. Okay? Ebidensya. Nagpapatunay o katunayan, ito ang mga salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinapahayag. So dapat naniniwala ka o nananalig ka kung ano man ang sinasabi para ang iyong pahayag ay kapani-paniwala. Okay? Nagpapatunay o katunayan. Taglay ang matibay na konklusyon. Okay? Dapat na matibay ang iyong konklusyon. Ang tawag sa katunayang pinakamalakas, pinalalakas ng ebidensya, pruweba o impormasyon na totoo ang pinatutunayan. So ang konklusyon mo, dapat ito ang pinalalakas siya or gisuportahan siya sa mga ebidensya or mga proof, ng mga impormasyon na tungkol sa isang pahayag kung ano man ang iyong sinasabi. So, dapat mayroon siyang matibay na konklusyon. And then, dapat kapani-paniwala. Kapani-paniwala, salita na nagpapakita ng ebidensya ay makatotohanan at maaring makapagpatunay. So, dapat ang mga salita mo ay nagpapakita ng ebidensya at makatotohanan. So, gaya ng sinabi ko, huwag tayong gagawa-gawa lang ng mga istorya. So, dapat kung ano man ang ating sasabihin, dapat ito ay kapani-paniwala o ito ay isang totoo. Totoo ang pahayag na iyong sinasabi. Okay? Pinapatunayan ng mga detalye. Makikita mula sa detalye ang patunay ng isang pahayag. Mahalagang masuri ang detalye para makita ang katotohanan sa pahayag. So dapat kung mayroon ka mga detalye na sa isang pahayag, so dapat sinusuri mo muna ang bawat detalye para makita kung ano ang katotohanan sa pahayag. Okay? Pinatutunayan ng mga detalye, supporting details sa imuhang mga pahayag na ito ay totoo. So halimbawa, nagsasabi ka ng isang pahayag na ito ay totoo. So nakakita ako ng isang aswang bla 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 sa kwarto o sa labas. So papatunayan mo ito ng mga detalye. So dapat may mga details ka tungkol sa kung anong pahayag na sinasabi mo para ito ay makatotohanan. So ganyan. So mga elemento ng isang pahayag ng patunay. Ang isang pahayag ay maayos na naisulat kapag buo ang diwa nito at naiintindahan ng nagbabasa at tagapakinig. So dapat kapag ikaw ay may isang pahayag, maayos mo itong naisulat. Tapos buo ang diwa. Okay? Buo ang ihang thought. Dili ingon nga putol-putulon nimo kay maaring dili na masabtan sa tagapagbasa o tagapakinig. Hindi yan maiintindihan. So dapat ang iyong pahayag ay kumpleto, nakadetalye lahat para ito ay maintindihan sa nagbabasa o tagapakinig. Diba? Kapag mayroong balita, nagpapahayag yan ng patunay ang balita. Halimbawa ng nagpapahayag ng patunay ay ang mga balita. Nagsasabi sila ng katotohanan dahil idinadaan pa yan sa mga
masusing ano, pag eksperimento bago nila inilabas dahil maari silang makulong kung hindi katotohanan kung ano man ang kanilang sinabi. So, ganyan. Upang mas maging mabigat ang importansya nito, makatutulong ang pagdaragdag ng mga pahayag na may kaangkop na ebidensya ng iyong sinabi. So of course, kung mayroon kang sinabi, dapat talagang mayroon kang ebidensya. Dahil hindi yan kapani-paniwala kapag wala kang ebidensya. Gawa-gawa mo lang. Maari kasing sasabihin niya na, ay, gawa-gawa mo lang kung ang pahayag na iyan o ang iyong sinabi. So dapat, kung ano man ang iyong sinabi, may ebidensya ka na ipinapakita. Dahil kapag nandun ka sa korte, kung ano man ang iyong sinabi, dapat mayroong ebidensya. Dahil maari kang sasabihan ng judge o ng abogado na nasa ng ebidensya mo. So, kung wala kang ipinapakita, so of course, hindi paniwala ang iyong sinasabi. Okay. And last ay mas kapani-paniwala ang isang pahayag kapag may isang matibay na ebidensyang sumusuporta. So gaya ng sinabi ko, mas makapani-paniwala ang mga ito kapag mayroon kang ebidensyang ipinapakita. So yan lang talaga ang pinaka-importante sa lahat kapag ikaw ay mayroong ipinapahayag o mayroon kang ebidensya. So, dapat mayroong ebidensya ang lahat. Okay. Kagaya ngayon sa ating panahon, dapat hindi na maniniwala ang mga tao kapag walang ebidensya. Okay. So yun, yun ang mga dapat nating tandaan o dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng patunay. Unsa to? Ang first, ang una? Ito ay okay. Dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng patunay. First, unsa to? Nagpapahiwatig. Okay, nagpapahiwatig. Pangalawa. Nagpapakita. Okay, magpapakita. Pangatlo. May dokumentaryong ebidensya. Okay, may dokumentaryong ebidensya. Pang-apat. Nagpapatunay. Okay, nagpapatunay. Panglima. The conclusion is taglay ang Okay. conclusion. Okay, taglay ang matibay na konklusyon. Okay, taglay ang matibay na konklusyon. Okay, next. Ano ang sunod? Okay, paniwala. Next. Pinatutunayan ng mga detalye. Okay. Ano kaya ang magiging dahilan? Ano kaya ang dahilan kung bakit natin isaalang-alang ang ganitong mga pahayag? Bakit kaya kinakailangan na dapat nagpapakita ng ebidensya, dapat nagpapatunay, dapat nagpapahiwatig? Bakit kaya? Ano kaya mangyayari kung walang mga ganito?
Walang maniniwala sa atin. Okay, walang maniniwala sa pahayag na iyong sinasabi. Ha? Ano pa? So those who didn't join the turn on their camera, you answer it in the chat box. Stop chatting nonsense. Tayo mo ron. Okay, bakit kaya? So yun, maaaring hindi ka panipaniwala ang iyong sinasabi. No? Okay. So mga elemento, no, dapat maayos ang pahayag na naisulat. Okay, mabigat ang importansya nito, niya kapanipaniwala ang isang pahayag. So yun ang tungkol sa mga pahayag na nagbibigay patunay. Okay? So pumunta sa inyong LMS. Okay, buksan ang inyong LMS. Okay. Kwento sa meron din mga kasunod na katanungan. Ating simulan. Ang starts katanungan. Ito ay tungkol sa anong pabula kahapon. Tungkol sa 2 minutes starts now. Sige. Buksan ang LMS. Okay, Ino. Yes, Ino. Mana, Miss? Nakita nyo ba ang gawain ninyo? Gorilla. Okay, ano ang pangalan again ni Gorilla doon? Gorilla lang ba ang kanyang pangalan? Okay, Gorilla. What's the name of the gawain, Miss? Magpapahayag ng patunay. Siya ay si Asus. Okay. How about si Alitaktak? Miss, gawain bahay ang mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay, Miss? Yes, Ja. And then the quiz also. Siya ay si Ikot yan. Okay, ngayon ay pagpapatuloy ko ang aking mga katanungan sa inyo. Just raise your hand. Just click the raise hand button if you want to answer. Okay. Naaalala pa ba ang Nakita nyo na? Mga pahayag sa pagbibigay ng patunay at gawaing bahay. Pahayag na nagbibigay ng mga patunay. Miss, both the quiz and the word, Miss? Yes. Wait. Okay. After the share. Okay. Sige. Okay. Ang aking katanungan ay para kay Ryan. So, para sa inyong gawaing bahay, so mag-isip ka ng kwentong bayang kilala sa inyong lugar. Isulat ang buo nito. Sumulat ng patunay na mga kwentong ito ay sumasalamin sa tradisyon, kaugalian ng inyong lugar, kung saan ito nagmula. Gumamit ng mga salita na papahayag na bibigay patunay. So patunayan ninyo na ang kwentong ito, ang kwentong bayan ito ay sumasalamin sa tradisyon. Okay, gumamit kayo ng mga salita na nagbibigay patunay. Sino? Ikot. Okay, sunod na katanungan ay para kay Trish. Okay, Trish. Katanungan sa iyo ay, sino ang nagkalat ng balita o nagkalat ng balita? Miss, are we gonna answer it right now, Miss? Dahil tapos na ang ating oras, maaari nyo lang yung sagutin mamaya. Ha? Dahil free kayo mamayang tanghali, di ba? Sino? 35 Ah. seconds. Okay, we will start our Sige, manalangin muna Miss, tayo. can you paste the PowerPoint, Miss? Yeah, I will.
Okay, thank you, Miss. And also the other one, the previous lesson that we had, I already pasted. I already uploaded it. 8, 6 on your card, 4, 3, 2, Sige, manalangin muna tayo. Sino yung nagsimula siya ang magtatapos? Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, sa hiram na buhay, hinihingi namin ang iyong gabay at patnubay. Tulungan mo kami muli na magtagumpay sa lahat ng pagsubok sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu. please show Paalam. Paalam at Paalam at salamat po, salamat po. Binalayo. Binalayo. Okay, paalam. Alam, Miss. Bye.